Actually, ang aga natin, 6:38. Usual na dating ko dito mga 6:50 eh. 2 or 3 na pasyente na may frostbite na dinala sa ED kanina, no? So, pag nagtagal ka pa ng konti talaga sa labas, medyo mahirap, no? Always check yung mga sasakyan nyo, no? Downside lang kapag ka naka-electric car ka, ito yung paborito namin na taco restaurant or taco house. Ito yung bubuin natin, si RX-782 Gundam. Hello guys, good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. Ayan guys, no. So, napaka quick vlog lang tayo, no. Raw vlog. Quick raw vlog tayo for today dahil today and ngayong weekend is magiging super lamig dito ngayon sa Illinois, and I think the whole winter state, no, dito sa US. Currently it's -4 degree Fahrenheit, and yung feels like niya, no, or yung wind chill pumapalo ng 21 degree Fahrenheit. So ito yung kalaban natin guys, no, and hopefully hindi haluan ng snow. Kasi I heard or nakita ko sa forecast parang mag-i-snow pa itong Sunday. Pero sana hindi na nga mag-snow para at least pag aalis ka o may pupunta ka, hindi ganong kahirap, no. Basta naka super layered ka lang ng mga suit mo, and maka winter jacket ka talaga na matindi-tindi is okay na. Ang problema kasi pag may snow is malamig na nga, tapos yung biyahe mo pa medyo mahirap, no, kapag may nahaluan ng snow, and delikado sa kalsada dahil with that negative degree na weather is magiging icy yung daanan, and yun yung napakahirap. And yan, buti na lang din itong extreme cold weather is natapat ng weekend, no. So baka magstay at home na lang tayo or mag-relax sa bahay kasi may advisory guys na staying out ng I think at least 5 to 10 minutes sa labas is pwede kang magkaroon ng frostbite, no, or magka-hypothermia ka dahil sobrang lamig. So delikado yun guys, and hanggat maaari magstay tayo sa loob and warm na lugar, lalo na sa mga panahon ngayon, no? Mga papunta na mga nurses natin papunta sa winter state is ayan guys, ito yung mga dapat paghandaan nyo. Hindi lang dapat regular na jacket, okay na dito. Talagang dapat complete gear ka, no. Naka-thermal heat ako sa loob ko ngayon, and then ito thermal jacket and gloves na thermal, and then thermal pants, and then pants, and then yan, boots, winter boots, para at least medyo warm yung loob nun. Yung iba nagaano pa yan sila third layer tapos naka-scarf, pero ako parang okay na ako sa ganito. Hindi naman to yung first time na naranasan ko na mas severe pa nga yun kasi nag-snow ng ilang inches, umabot ata ng hanggang bewang ko. Nagpastuhod na snowfall, and then yung pinaka worst is yung -60 degree Fahrenheit, 60. So yun yung pinakamatinding lamig na naranasan ko dito sa Illinois. And dun pa yun sa Chicago, kaya super windy pa. Kaya yung wind chill, yung tinatawag na wind chill, yun yung mahirap guys, yun yung masakit sa balat talaga. Kasi isipin mo nga yung ganong kalamig na sitwasyon, ice, halos ice na yung binubuga ng hangin, and then tumatama sa'yo. So ayan, so sa mga taga Illinois or winter state, keep warm guys, stay warm. And wala naman kayong gagawin sa labas, walang work, stay at home na lang para maiwasan natin yung disgrasya. Ayan guys, sama lang kayo for today's vlog.
Today is Friday. Happy Friday sa lahat. And tatry ko na ituloy-tuloy itong vlog na to hanggang mamaya. So see you na lang later. Let's go. Hey guys, andito tayo sa work. And okay naman, smooth naman yung biyahe natin. Actually wala nga tao sa road. And ano bang tawag nito? Hindi traffic, no? So ang bilis ng biyahe natin. Actually ang aga natin 6:38. Usual na dating ko dito mga 6:50 eh. And so may konting oras pa tayo para mag-relax dito. And sasabak na tayo maglakad. So sa parking lot A ako nag-park. Connected siya sa hospital, kaya konting lakad lang na malamig. And then ayun, magiging sakto na, no? And kasi nga delikado maglakad kung sa sipa ako magpa-park, kaya dito na ako nag-park sa A, kahit na may bayad. Ayan, so siguro guys, update ko kayo later. Let's go. What's up guys? Ayan, update lang. So uwian na natin, no? Pauwi na tayo. And nag-aantay lang ako dito sa parking garage doon, no? Ayun, yun yung palabas ng parking. Dahil pinapainit natin si Genya, no? Para ayun, mabawas-bawasan yung lamig, kasi I think nasa negative ano na ata ngayon, negative 10 or 11, and it feels like negative 28, parang ganon, degree Fahrenheit. Hindi ko lang alam kung ano yung sa Celsius. So very ano ngayon, no, yung mga cases natin sobrang okay, kasi paborito nating surgeon yung nakasama natin, si Dr. Carson. So shoutout sa'yo, Dr. Carson, no? And medyo nahihilig na rin yan sa Gundam kasi na-influensyan ko siya. So while I'm scrubbing, Gundam yung pinag-uusapan namin kanina. And ayun, so medyo busy lang, pero gusto ko yung mga cases ko, burn cases, yan, paborito kong gawin yun. So I think meron kaming 3 kanina. And merong I think 2 or 3 na pasyente na may frostbite na dinala sa ED kanina, no. So ayan guys, no, talagang hindi biro yung frostbite dito sa mga winter state, and especially na ganito below zero yung yung temperature, and napakalamig ng wind chill na umaabot ng negative 20 plus. So ayan, kung nandito ka ngayon sa winter state, ingat ka, and hopefully stay warm, huwag na masyadong lumabas. And sa mga future nurses na pupunta sa mga winter state, try nyo pag-aralan, manood ng mga marami naman yan sa YouTube, mga safety things na tips na binibigay nila para sa inyo pag pupunta kayo dito sa sa mga winter state. And ayan, siguro mainit na yun si Genya. Ayan, subukan natin lumabas, no, kung kaano kalamig ang negative 28. Uy, may araw. So, ayan na guys. Lamig. Pero may araw guys, oh. Ayun lang yung kagandahan. Dahil ano bang tawag nito? Walang snow, no, and hindi maulan. Kasi pagka medyo, alam nyo yun, wet snow and then maulan, yung icy yung paligid, which is napakahirap. And nararamdaman ko na yung lamig guys. Ayan na, bubuga na yung hangin. And ayun nga, kapag nagtagal ka pa ng konti talaga sa labas, medyo mahirap, no. Tulad yan, yung mga pilikmata ko, no, feeling ko parang nag-yellow na dyan. Ayan. And then yung sa ilong ko, no, feeling ko tumitigas na yung mga ano natin doon sa ilong natin. And ayan, masakit na rin sa kamay. Hindi ako nag-gloves pasaway. Hindi ko na sinuot, nandito kasi sa bag. And konti lang naman yung lakad kasi saan tayo nag-park? Sa parking lot A. And ayun, namumula na yung namula na kagad yung pisang nito. Ayan. So yun, masakit talaga sa sa kamay ang ganitong degrees. Pero buti na lang heated yung steering wheel natin. Ayan. Uy. Alright.
Uy, grabe, no? Na, pag di ka talaga naka, ano, full gear, talaga mahihirapan ka. Alright. Woo! Success! Ah! Oh, sarap. Ah. Ayun guys. Sarap sa sasakyan. Ayun guys, siguro update ko na lang kayo later. Magdadrive na ako pa uwi. And yun, see you na lang. Let's go. Ayan guys, drive na tayo pa uwi. And isa pala sa mga ano no, ano bang tawag nito? Tips ko para pag yun, pag ganitong winter or pag lumalamig na sa mga winter state is always check yung mga sasakyan nyo, no? So usually unang nababago or una mong i-check dapat is yung gulong mo. Kasi pag lumamig is lumalambot yung mga gulong. Dapat ibasahin mo, it's either parang may instruction yan guys sa sa manual kung ilan ba yung hangin na kailangan na nasa gulong. And then yun, i-maintain mo lang doon. And wag kang sasobra kasi kunwari ang hangin na kailangan mo is 35 PSI. Tapos nag-winter bumaba ng 28, no. So kung bababa siya ng 28, ang problema nun pagka inano mo siya ng 40, kunwari winter naman malamig, sige 40 ko na yung hangin. So pag ginawa mong 40, ang problema nun is pag uminit na ulit, no. So pag uminit na, medyo magbabalky yung yung sasakyan mo kasi doon na maglalabasan ulit yung hangin. So lumalambot lang yan kasi ano bang tawag nito, dahil sa malamig. So yung hindi ko alam yung science dun guys, pero ano yan depende sa air no. So pag lumalamig, may nangyayari sa air or yung hindi ko alam kung anong tawag doon, is kaya nagkakos ng lambot ng gulong, pero yung hangin is nandun pa din. So ngayon pag bumalik na sa normal, uminit na ulit yung panahon, dun yung tendency na bumabalik yung hangin. So kung nilagay mo winter is 40 and then 35 lang, kung babalik yon, i-minus mo yung 28 dun sa 35.7. So technically magiging 47 yung PSI ng gulong mo, no. So sobrang nun, tigas nun, or may possibility na maputukan ka ng gulong kapag ganon. So mga ganong simple things dapat pag-aralan nyo pagka nasa winter state kayo, no. And yung mga may electric car naman or nagbabalak na bumili ng electric car, isang thing din na dapat i-consider nyo is yung battery, no. So ito yung ang downside lang kapag naka-electric car guys, kapag ka winter. So medyo malakas ang drain ng battery mo kapag naka-park ka sa labas, lalo pag nag-work ka tapos naka-park ka sa labas, malaki yung drain. Tulad kanina, naka 80% ako, and then ang usual na biyahe ko is nasa mga 20%. So nasa 60, no. Tapos itong ginagamit ko na ngayon, nasa na siya, parang 10% yung binaba. So nasa 50 na lang, no. So ayun, pag-aralan nyo din yan, yung mga percentage ng battery nyo. Mas maganda kung kayo ng level 2 charger sa bahay, kasi pag level 2 charger, pagka uwi mo, saksak mo kagad sa bahay mo, and then pagka naka level 2, mabilis lang yung charge, no. Minsan full charge na yan after mga 2 to 3 hours, depende sa gaano ka low yung battery mo, no. Pero kapag katulad namin naka 12 volt, normal lang na outlet, matagal. So ako kino-compute ko yan, since dalawa naman yung electric car namin ni Andrea. So china-charge ko the whole day yung isa, then ito naman i-charge ko later, and pinagsasalit-salit ko lang sila. Ayun, so consider nyo din yun pag may electric car din kayo. Wala lang guys, pumasok lang sa isip ko kasi nitong nagde-drive ako, nag-notify na mababa yung air nung sasakyan ko, and then yun nga, nakita ko yung pag-drain ng battery, no. Ayan. See you na lang later. What's up guys, update lang.
Kanina pa ako nakauwi ng bahay and dito tayo ngayon sa Super Taco. And magta-taco night tayo, no? Dinner lang since it's Friday naman. Usually Taco Tuesday, pero ayan, ito yung paborito naming taco restaurant or taco house malapit sa amin. I think lang to sa amin, 2 minutes, yeah. That's lang. Mga 2 minutes lang to away from us. Ayan yung menu nila, guys. And si Claire Quesadilla yung favorite niya. And mag-Mexican food kami tonight and manunod kami movie. And see na lang later, guys. Hi guys, update lang. And ayun nga, nakatulog na yung mga bata. Kumain din kami kanina, nanood din kami ng movie. Di na ako nakapag-update, guys, kasi sobrang relax na yung ginawa namin. And yun, nag-family band lang kami. Nanood kami ng horror movie. And after nun, kumain din kami ng tacos. Nakita nyo naman, bumili kami ng Mexican food kanina. Ayan, nagre-relax na lang sila Andrea. And dito ako sa game room kasi magbubuo tayo ngayon ng another Gundam. So, Gundam weekend natin. And yun nga, medyo nahihilig tayo sa mga Gundam lately. And pakita ko lang yung mga latest update na binuo ko, no? Eto guys, ayan. Si Gundam Astray red frame. Ayan, binuo natin yan. Kasama na ito ni blue frame. And lately nga ito, nabuo natin si F91. Ayan, nandito sila. Ito, couple Gundam yan. And syempre yung mga natin, no? Ito, RX-78 collection. And yan, mga lang to guys, action figure, yan. And ito nga pala yung mga binigay ni Sir BJ, no? Shoutout Sir BJ Barilas. Ang dami nating mga Hot Wheels dyan na collection. And ayan, guys, ito yung bubuin natin. Si RX-78 2 Gundam. HG siya, high grade. Ito si Lolo Gundam, guys, no? Ito yung kauna-unahang Gundam. I think nasabi ko na sa mga vlog. And kung gusto niyo pa ng mga more Gunpla or Gundam content, nandito lang to sa sa Gunpla, bro. Ayan. So, ano pang hinihintay natin? Buuin na natin tong Gundam na to. Let's go. Natapos din natin ang ating RX-78-2 na or Lolo Gundam na high grade. And ang sarap magbuo, guys, no? Or mag-build ng mga Gundam sa mga ganitong panahon. Malamig, cozy. Ayan, kahit tahimik kasi tulog na yung mga bata. Kahit na galing tayong work, Friday night naman, guys, no? And may energy pa tayo gumawa ng mga natin, Gundam natin. So, ayun guys, maraming salamat. Siguro dito ko natatapusin yung vlog. Again, patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlogs, nursing related vlogs. Siyempre, Buhay America vlogs, like mga ganito. Simpleng ganap sa buhay namin. Regular days, kung ano mga pinagkakabalahan namin ni Andrea. And yun, travel vlog. So abangan nyo guys, may mga pinaplano kaming lakad ni Andrea. So, hindi pa naman sure, pero plano pa lang. And sana matuloy. Ayun, siguro dito natatapusin yung vlog guys. Maraming salamat sa pagsama. Sana patuloy nyo kaming suportahan. Andrea Judge TV. Road to 4,000 subscriber na tayo. Again, stay warm guys. Maraming salamat. Ingat kayo parati and God bless. Bye!